if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you.
na hindi natatanggapin ang financial aid mula sa European Union. Marami naman sa mga senador ang nanghihinaya, ngunit ang iba naman ay nagsabing ito'y pagpapakita lamang ng pagkakaroon ng independent foreign policy ng bansa. Janet Africano sa detalye ng balita. Well, isa tayo sa mga... Nanawagan Senator Bam Aquino sa pamahalaan na maging bukas at malinaw sa isinusulong nitong independent foreign policy, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa pagdating sa mga tulong at loan at posisyon nito ukol sa militarisasyon ng mga teritoryo ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ni Senator Bam ay kasunod ng pahayag ng pamahalaan na hindi na ito tatanggap ng development aid mula sa European Union o EU. Base sa pahayag ni Senator Aquino, kailangan anyang maging malinaw ang pamahalaan sa taong bayan ukol sa direksyon nito sa foreign policy. Dapat klaro tayo sa posisyon natin pagdating sa ating sovereignty, sa ating teritoryo, at yung pakikitungo natin sa ibang mga bansa din. Dapat clear tayo and transparent sa ating mga kababayan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador ang bantang umanong gera ng China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Si Joy Gumatay para sa detalye. Umalma ang ilang senador sa di umano'y bantang gyera ng China laban sa Pilipinas matapos ang naganap na bilateral consultative mechanism patungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Suportado ni Senador Panfilo Lacson ang suwestyon ni Senior Associate Justice Antonio Carpio na ilapit sa United Nations ang naturang issue sa paghahain ng isang diplomatic protest. Ayon sa mambabatas, nakakaalarma ang posibilidad na ito, gayong malinaw naman sa arbitral ruling na pasok sa Philippine Economic Zone ang mayamang West Philippine Sea, partikular ang Recto Bank na balaksan ng pagkunan ng langis ng pamahalaan. Well, Justice Carpio is right, no? Na dapat bring up ito sa attention ng United Nations. After all, China is a member pa nga siya ng Security Council. Diba? Friendship should be based on goodwill. No? Hindi pwedeng yung magkakaibigan nagte-threaten, di ba? Sa kasagsagan ng usapin, kinuwestiyon naman ni Senador Bam Aquino ang patuloy na pakikipagdialogo ng Pilipinas sa China, lalo na ang pagtanggap nito ng foreign loans and investments na aabot na sa higit kumulang $24 billion, habang ang aid ng European Union na aabot sana sa higit kumulang $280 million ay tahasang tinanggihan ng pamahalaan. Samantala, binigyang diin naman ng dating senador, ngayon ay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, na walang dapat ipangamba sa usaping ito. Bagamat hindi otorisado ang kalihim na magbigay ng spesipikong detalye patungkol sa naganap na dialogo sa gitna ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, nilinaw niya na ang pagtataguyod ng tiwala at respeto ang nagsilbing pundasyon ng bilateral consultative mechanism patungkol sa pinag-aagawang teritoryo. You have to look at the context. The context was about conflict resolution. So the context was not threatening each other that will go to war. The context is how do we stabilize the region and how do we prevent conflict. Tiniyak naman ni Secretary Cayetano na prioridad ng administrasyon na protektahan ang bawat sulok ng ating teritoryo at panatiliin ang pambansang seguridad sa paraang naaayon sa sitwasyon ng Pilipinas at China. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador ang banta umanong gyera ng China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na prioridad niya ng DFA ang kapakanan pa rin at pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW. May report si Joy Gumatay. Umalma ang ilang senador sa di umano'y bantang gyera ng China laban sa Pilipinas matapos ang naganap na bilateral consultative mechanism patungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Suportado ni Senador Panfilo Lacson ang suwestyon ni Senior Associate Justice Antonio Carpio na ilapit sa United Nations ang naturang issue sa paghahain ng isang diplomatic protest. Ayon sa mambabatas, nakakaalarma ang posibilidad na ito, gayong malinaw naman sa arbitral ruling na pasok sa Philippine Economic Zone ang mayamang West Philippine Sea, partikular ang Recto Bank na balaksan ng pagkunan ng langis ng pamahalaan. Well, Justice Carpio is right, no? Na dapat bring up ito sa attention ng United Nations. After all, China is a member pa nga siya ng Security Council. Diba? Friendship should be based on goodwill. No? Hindi pwedeng yung magkakaibigan nagte-threaten. Diba?
Sa kasagsagan ng usapin, kinuwestiyon naman ni Senador Bam Aquino ang patuloy na pakikipagdialogo ng Pilipinas sa China, lalo na ang pagtanggap nito ng foreign loans and investments na aabot na sa higit kumulang $24 billion, habang ang aid ng European Union na aabot sana sa higit kumulang $280 million ay tahasang tinanggihan ng pamahalaan. Dapat klaro tayo sa posisyon natin pagdating sa ating sovereignty, sa ating teritoryo, at yung pakikitungo natin sa ibang mga bansa din. Dapat clear tayo and transparent sa ating mga kababayan.